Sa pagkabilang ko ay kumaripas na siya ng takbo palapit sa amin. Hawak-hawak pa rin niya ang remote control. Ano nangyari sa inyong dalawa? Bakit kayo nagsasigawan? Nilapag ni Clyde ang remote sa crystal na nasa sarap namin. Kasi naman nanay, ayoko sa gusto niyang panoorin kaya kinuha ko ang remote control para maiba ko ang channel. Ayaw niya rin sa pinapanood ko kaya nagtalo kaming dalawa. Paliwanag ni Clyde. Bakit mo siya tinulak? Muli kong tanong. Ayaw niya kasi makinig sa akin. Hindi lahat ng gusto niya ay kaya niyang makuha, nanay. Napakagat ako ng bibig. Napatingin na lang ako kay Charmaine na palihim ng umiiyak. Susunod, huwag mong gamitan ng kamay ang mga kapatid mo. Hindi naman kita pinalaki ng ganyan ah. Bakit mapintas ka? Napalunok ako. Nanubig ang mata ni Clyde. Tumayo naman si Rafael sa pagkakaupo niya sa gilid ko. Nalapitan niya si Clyde at binuhat doon. Lumabas na ang luha sa kanyang mata. Inalo ni Rafael na parang sanggol. Nagulat ako nang hinayaan niya si Rafael. Hinalik-halikan din siya nito sa kanyang pisngi. Tana. Inalis niya ang luha sa pisngi ni Clyde. Huwag mo na ulit gagawin yun. Huwag mo nang awayin si Charmaine. Hindi na ako mahal ni nanay. Si Charmaine na mahal niya. Palagi niya lang akong pinapagalitan dahil kay Charmaine. Maluha-luha niya sambit. Hindi totoo yan, Clyde. Gusto ko lang na tratuhin mo si Charmaine kung paano mo tratuhin si Chloe. Alam kong hindi madali na tanggapin siya sa buhay natin dahil sa kasalanan niyang ginawa noon, pero Clyde, lahat ng tao kaya magbago. Bigyan mo lang ng pagkakataon. Pinaupo ko si Charmaine sa gilid ni Chloe at pinatahan si Clyde. Minsan ko lang kumakitang umiyak ang batang ito. Kilala ko siyang palaban at walang kinatatakutan. Hindi siya basta-basta umiiyak. Ako lang talaga ang katapat niya. Dinidisiplina ko lang naman siya. Hindi dapat habang buhay na magtatanim siya ng galit kay Charmaine, lalo na sa amin na ang bata. Magiging magulo ang buhay namin kapag nagpatuloy ang kanyang galit. Kung si Chloe na nagawan niya ng kasalanan ay napatawad siya, paano pa kaya si Clyde? Siguro kailangan pa ng oras para maunawaan na talaga ni Clyde ang lahat. Kinuha ko siya kay Rafael at niyakap. Mahal kita, Clyde. Huwag mo na ulit aawayin si Charmaine dahil hindi tayo sasaya kapag inaaway-away mo siya. Tumango naman siya sa akin. Sobrang emosyonal ng araw ngayon. Kanina si Chloe at Rafael. Ngayon si Clyde naman at Charmaine. Simula na dumating sa amin si Charmaine, wala nang ginawa si Clyde kundi kontrahin o di kay awayin ang bata. Ayoko namang lumayo ang loob niya sa akin kaya palihim ko na lang iyon na kinikim-kim. Pero ang pagbuhatan niya ng kamay si Charmaine kagaya noong nasa La Azul kami ay hindi dapat. Hindi niya dapat saktan ang dalawang babae. Pinatay na ni Rafael ang telebisyon at tinungo na namin ang silid kung saan kami matutulog. Napagpasyahan namin na sa silid na lang kami ni Rafael matutulog. Ito ang kauna-unahang pagtapak ko sa loob ng kanyang silid. Dati hindi ako napupunta dito dahil natatakot ako baka may makita akong ikasasakit ng puso ko. Ngayon na nasa loob na ako ay hindi ko mapigilang mapangiwi. May ilan din ako litrato dito at ang kambal ay meron din. Ang silid ay amoy talaga ni Rafael. Mas malawak ito kasi sa ibang mga silid na pinasok namin kanina. Malaki din ang kama at nakasasigurado ako na kasyang-kasya kami 5 na matulog ngayon. Nanay, tatabi ako sa'yo. Sabay ng panguso ni Clyde. Tumango ako at nilagay siya sa kanang pwesto. Humiga ako at kaagad naman dumikit sa kabila ko si Charmaine. Miss Mommy? Dinig kong bigkas niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinayaang yumakap sa akin. Katabi naman niya si Chloe at pinakadulo si Rafael. Inayos ko na ang kumot namin at nang maramdaman kong basa ang aking damit, doon ko nakita na umiiyak si Charmaine. Sa kanya ako bumaling at kinuha na lang ang kamay ni Clyde para makayakap sa akin. Good night. Sabay halik ni Rafael kay Clyde. Sunod sa akin, kay Charmaine hanggang kay Chloe. Good night. Impit kong sabi. Hinarap ko si Charmaine at pinunasan ang kanyang muka. Idinikit ko ang ulo niya sa dibdib ko at hinayaan siyang umiyak doon. Bilang ina, alam kong miss na din siya ni Sofia. Alam kong hinahanap-hanap niya din si Charmaine.
Pero pinilit niyang mapalayo sa anak para hindi makita ni Shermaine ang paghihirap niya, na hindi niya makita na nanghihina na siya. Gusto ko pong makita si Mommy. Humihikbi siya. Tumango ako. Tatawagan ko bukas ang mommy mo kung pwede kang pumunta sa kanya, pero ngayon kailangan mo nang matulog. Tahan na ha? Dahan-dahan na nawala ang kanyang hikbi. Ipinikit ko na rin ang aking mata para makatulog na. Ramdam ko ang paghigpit ng yakap na Shermaine sa akin. Hinayaan ko na lang at tuluyan ang nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras ako natulog. Nagising na lang ako dahil may kinakausap si Rafael. Binuksan kong aking mata at nakita ko siyang hawak-hawak ang kanyang cellphone habang nakaupo sa kama. Nandito siya. Nakatulog na. Huminto siya, tinayaan siguro na makapagsalita ang nasa kabilang linya. Yes, hindi ko siya hayaan. Aalagaan ko siya. Hindi ko siya ibibigay kay mommy. Kinuha ko ang mga kamay na nakapulupot sa akin at umupo sa kama. Kita ko ang pagkagulat ni Rafael na kaagading nabawi. Gising si Daniela. Oo, ibibigay ko na sa kanya ang cellphone. Anya at inilahad sa akin. Gusto ko daw makausap na Sofia. Kinuha ko yun sa kanyang kamay. Bumalik si Rafael sa pagkakahiga at niyakap si Chloe. Sofia, panimula ko. Ayos lang ba si Shermaine dyan? Daniela, kahit anong mangyari, huwag niyo siyang ibibigay na Rafael kay Senyor at kay Daddy. Maawa kayo sa anak ko. Hindi ko siya ibibigay kahit kanino. Buong puso kong sabi. Gusto ko daw niyang makita, Sofia. Dinig ko ang pagsinghap niya. Pwede niyo ba siyang dalhin dito? Bukas. Nahirapan na ako, Daniela. Masakit na. Hindi ko na kaya. Nanghihina niyang tinig. Napakagat ako ng aking labit, pinipigil ang maluha. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salita, halatang halata na nahihirapan na siya. Dadalhin ko siya bukas dyan. Lumaban ka muna ha. Kailangan mo pa makita si Shermaine. Miss na miss ka na ng anak mo. Hindi ko na napigilang mapaluha. Maraming salamat, Daniela. Hihintayin ko ang anak ko. Hihintayin ko siya. Hindi ko na napigilan pang humikbi. Napatingin si Rafael sa akin. Dumaan siya sa paanan para mabigyan ako ng yakap. Kinuha niya sa akin ang cellphone at siya na ang kumausap kay Sofia. Itinuon ko naman ang aking tingin kay Shermaine. Mamahalin ko siya kung paano kong mahalin ang kambal. Hindi ko siya hayaan kahit na pa hindi ipagbilin ng Sofia. Kamahal-mahal si Shermaine. Kamahal-mahal ang bata. You woke up so early. Napahawak ako sa akin dibdib dahil sa gulat. Lumapit sa akin si Rafael at hinalikan ng aking pisngi. Good morning. Pagbati niya sa akin. Ngumiti ako at binati din siyang pabalik. Inayos ko ang pagkakaupo sa mahabang sofa. Di pa lumalabas ang araw at tanaw ko pa ang ilaw mula sa labas ng ilang bahay dito sa village. Maaga talaga ako nagising. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog dahil iniisip ko ang kalagayan ni Shermaine. Naawa ako sa kanya. Wala na siyang ama at mawawala pa ang kanyang ina. Pwede ba akong magtanong tungkol kay Sofia? Nahihiya akong sabi kay Rafael. Sure. Anya tumayo. You want coffee? I will make one for you. Okay. Sabi ko't hindi inihiwalay ang tingin sa kanya. Kitang-kita ko ang malapad na likod niya habang papunta siya sa kusina. Wala siyang damit na pang itaas. Naka-shorts lang at magulo ang buhok. Niyakap ko ang akin tuhod habang titig na titig sa kanya. Pumasto na siya sa coffee maker at ginawa na ang kape namin dalawa. Napakagat ako ng bibig ng inayos ng kanyang kamay ang magulo niyang buhok. Hindi talaga may tatago na Rafael ang kanyang kagwapuhan kahit na bagong gising lang siya. Hindi din ako makapaniwala na pinatulan niya ang isang kagaya ko.
Isa lang naman akong katulong nila. Why are you looking at me like that? May mali ba? Nakakunot noon niyang tanong. Tunog kuryoso ang kanyang boses. Umiling ako at tumikhim. Paano pala kayo nagkakilala ni Sofia? Ibinalik ko ang pinag-uusapan namin kanina. Well, we are friends since college. Sagot naman niya. Tumangutango ako. Bakit? Bakit ayaw ibigay ni Sofia si Shermaine sa tatay niya? Nasaan din pala ang ama ni Shermaine? Talaga bang patay na? Sunod-sunod kong tanong. Medyo nailing pa sa huli. Niligpit niya muna ang kanyang ginamit at lumapit na sa akin, dala-dala ang 2 baso na pinaglagyan niya ng kape. Nilapag niya iyon sa isang babasagin na lamesa at hinarap ako. Alam na ni Tito ang totoo. Alam niya na hindi ko anak si Shermaine. Nagalit siya. Galit na galit siya sa kanyang anak. He did something to Shermaine. Hindi ko alam kung ano dahil tinatago na mag-ina sa akin. Kung kukunin ni Tito si Shermaine sa atin, malamang ay sasaktan niya ang bata. Wala ba siyang puso? Apo niya si Shermaine. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Wala talaga siyang puso. Pinapatay niya ang ama ni Shermaine. Yun ang rason kung bakit ako pumayag kay Mommy. Naawa din ako kay Sofia dahil buntis siya. Galit din ako sa iyo dahil sa mga walang kwentang pinagsasabi ni Mommy sa akin. Talagang patay na ang ama ni Shermaine? Yes. Sabay tango-tango niya. Parang piniga ang puso ko dahil sa aking mga nalaman. Wala na talaga mag-aalaga sa bata kung hindi kami. Bumuntong hininga ako at yumuko. Ang malapad na kamay ni Rafael ay sumakop sa aking ulo at dinikit ang aking mukha sa kanyang dibdib. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo at pinaupo ako sa kandungan niya habang yakap-yakap ng kanyang 2 kamay. Tayo na lang ang meron siya. Ani ko. Dinampian niya ng halik ang aking ulo. She's in good hands. You're her mother now. Alam ko maalagaan mo siya kagaya ng pag-aalaga mo sa 2 nating anak. Masuyo niyang sabi. Sana nga. I'm here. Sabay natin silang aalagaan. Isa-isa silang nagsigisingan. Pagkalipas ng ilang oras, dumiretso sa akin si Clyde at niyakap ako. Pinatakan ko naman siya ng halik sa kanyang pisngi. Maging ang 2 babae ay hinalikan ko din. Ayos lang ba ang tulog niyo? Tanong ni Rafael sa 3. Ayos lang po tatay. Malambot po kasi ang kama niyo. Si Chloe ang sumagot. Sina Clyde at Shermaine naman ay umupo na sa lamesa. Hindi na sila nagsalita pa. Hinanda na namin ni Rafael ang aming makakain. Isa-isa silang inasikaso ni Rafael. Bumalik naman ako sa pagkakaupo dahil yun ang sabi niya. Nag-uusap sina Chloe at Rafael habang kumakain kami. Tahimik naman ang 2 kaya hindi ko mapigilang mapatanong sa kanila. Ayos lang po ako, Tita Daniela. Sagot ni Shermaine at tipid na ngumiti. Nagising sila, nanay, na isa lang ang niyayakap nilang unan, kaya tahimik silang 2. Biglang sabi ni Chloe habang ngumunguya. Hindi kaya? Tanggi ni Clyde. Hindi na sumabat pa si Shermaine at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Natapos kami sa pagkain at sinabihan sila ni Rafael na maghanda at may pupuntahan kami. Walang ideya ang 3 kung saan kami pupunta. Inilihim na muna ni Rafael para hindi mabigla si Shermaine. Ayos na ang 3. Nakadress ang 2 babae habang si Clyde naman ay naka-t-shirt at shorts lang. Ako naman ay nakapantalon at kulay puting blouse. Katulad ni Clyde, ganun din ang suot ni Rafael. Pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Si Rafael na ang nagmaneho. Ako ay nasa harap habang ang 3 ay nasa likod. Nasa gitna si Chloe dahil ayaw ni Clyde na umupo sa gilid ni Shermaine. Habang nasa daan kami ay hindi napigilan ni Chloe na mapatanong, "Saan tayo pupunta, tatay?" "Basta," sabi ni Rafael. Mabuti na lang at hindi na kumulit si Chloe na magtanong sa kanyang ama. Papalapit kami sa ospital kung saan nandoon si Sofia. Nakita ko sa side mirror na humahaba ang leeg ni Shermaine para makita ang nasa labas. Inayos ni Rafael ang sakyan bago siya lumabas at binuksan ang pinto sa 3. Lumabas na din ako at sa kabilang pinto naman ang aking binuksan. Kita ko ang mata ni Shermaine na nakadikit sa ospital.
para bang pamilyar sa kanya ang lugar. Bakit tayo nasa ospital ni Mommy? Nauutal niyang tanong sa akin. Bibisitahin natin siya. Diba? Gusto mo siya makita? Opo. Pero baka ayaw niya. Sabi niya sa akin. Hindi. Sabi niya sa akin puntahan mo daw siya. Anikot ngumiti. Isang tango ang ginawad niya at hinawakan ng aking kamay. Pumasok kami sa ospital habang hawak-hawak ko siya. Ang dalawa naman ay nasa kay Rafael. Mabuti na lang at nasa isang pribadong silid si Sofia dahil kung hindi, baka hindi kami makapasok nitong tatlo. Alam ni Rafael kung ano ang numero na silid ni Sofia. Ilang pasikot-sikot ang ginawa namin ng tuluyan ay naasarap na kami ng kanyang silid. Ramdam ko ang pagigpit ng hawak sa akin na Charmaine. Idinampi ko ang aking kamay sa kanyang pisngi at hinaplos iyon. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Kita agad ng mata ko si Sofia. Nakahiga siya at may mga kung anong aparatos ang nakakabit sa kanya. Mommy! Sigaw na Charmaine at lumapit siya sa kanyang ina. Maingat na niyakap ni Charmaine ang ina at umiiyak na siya. Napalunok ako na makita ang kabuuang mukha na Sofia. Ibang-iba na ang mukha niya noong huli namin pagkikita. Namumutla na ang kanyang bibig at namayit siya ng sobra. Charmaine, anak ko. Nahihirapan siya sa pagsasalita. Naramdaman ko ang kamay ni Rafael na yumakap sa aking bewang at tuluyan na kaming pumasok sa loob ng silid. Kinuha ni Charmaine ang isang silya at pinalapit para mas lalong makita ang ina. Pinunasan ni Charmaine ang mukha ng kanyang ina at maingat na hinalikan sa pisngi. Mommy, huwag mo kong iwan. Ani Charmaine. Tinaas ni Sofia ang kanyang kamay para mahawakan ang pisngi ng anak ngunit hindi niya magawa nang makaramdam siya ng sakit. Kaya ang ginawa ni Charmaine ay siya na mismo ang humawak sa kamay ng ina. Nandiyan naman ang daddy mo at sa tita Daniela mo. Hindi ka nila iiwan. Mommy! Sabay hagulo ni Charmaine. Huwag mo silang pahihirapan sa pag-aalaga sa'yo, ha? Maging mabuti kang bata. Huwag mong hayaan ang sarili mo. I love you very much, anak. Umiiyak na bigkas ni Sofia. Hindi ko mapigilan na hindi mapaiyak dahil sa kanilang dalawa. Pasimple kong pinunasan ang aking luha na lumanda sa aking pisngi. Humihigpit naman ang pagkakahawak ni Rafael sa aking bewang at paminsan-minsan ay hinahalikan ng aking balikat. I love you too, Mommy. Kung nahihirapan ka na po, pwede na po ikaw matulog. Hindi na nagsalita pa si Sofia at pumikit na lang. Muli siyang niyakap na Charmaine na umiiyak. Sobrang sakit ng pangyayari. Ang kanina ko pang pinipigilan na pag-iyak ay tuluyan na nagsilabasan ang luha sa aking mata. Ilang minuto pa ay umalis na sa pagkakayakap si Charmaine sa kanyang ina. Isang matagal na halik sa noo ang ginawa niya bago bumaba sa silya. Tumakbo siyang papalapit sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit. Natulog na si Mommy. Tuluyan na siyang natulog. Humihikbi niyang sabi. Dikit na dikit ang mukha sa akin tiyan. Isang linggo na, simula noong inilibing sa Sofia. Kahit papaano ay bumalik na ang sigla ni Charmaine. Sumasama na siya kay Clyde, lumangoy sa swimming pool. Kahit takot si Chloe ay sumasama siya basta nandoon ako o di kaya si Rafael na pwede niyang makandungan sa pag-upo. Sariwa pa ang lahat ng nangyari sa kanya pero alam ko nalalabanan niya ang sakit na dinadamdam niya. Ibang-iba na siya sa Charmaine na nakilala ko noon.
maldita at hindi marunong rumespeto. Pero ngayon, lumalabas na ang tunay niyang ugali. Malambing siya at magalang. Hindi na siya pumapatol kay Clyde kung ano man ang asar nito. Kusa na siyang umaalis at pumupunta kay Chloe para maghanap ng kakampi. Kasalukuyan kami naghahanda ni Rafael na makakain namin sa tanghalian. Wala na ang mga kasambahay ni Rafael sa bahay. Gusto ko sana na ibalik sila para may makausap naman kami dito kahit paano. Pero nahihiya ako kay Rafael. Nakikitira lang naman kami dito, tas demanding pa ako. Daniela, I already processed some documents para malegalize na si Charmaine sa atin. She already used my surname. Pero inintindi ko lang ang sinabi ni Tito noong libing ni Sofia. Sabi ni Rafael. Napakagat ako ng bibig nang bumalik sa aking isipan ang nangyari sa araw ng libing na Sofia. Nakaramdam ako ng galit sa magulang na Sofia. Hindi man lang nila inasikaso ang pagkamatay ng kanilang anak. Kaming dalawa ni Rafael ang umintindi ng lahat. Hindi naman ako nagreklamo pero sana'y isipin din nila na anak nila si Sofia. Na kahit anong mangyari ay nananalaytay ang dugo nila sa kanilang anak. Ni $1 para makita ang anak nila hindi nila ginawa. Ganun na ba kabato ang puso nila para hindi maisip ang anak nila? Ang sama-sama nila, mga walang puso. Wala akong karapatang magalit sa kanila dahil labas ako sa pamilya nila pero sana isipin din nila na may anak sila, na nawalan sila ng mahal sa buhay at mismong anak pa nila. Mas lalo pang nagkagirian sa araw na libing ni Sofia nang pilit na kinuha ng ama nito ang anak niya. Kung hindi nakita ni Clyde na kinuha ng ama na Sofia si Charmaine, ay talagang nakuha na sa amin ang bata. Mabuti na nga lang ay naayos sa pag-uusap nila na Rafael. Kahit ganoon, hindi pa rin ako kampante na ayos na ang lahat. Lalo na ang huling binitawang salita ng ama ni Sofia na kahit anong mangyari kukunin niya sa amin si Charmaine, na walang makapipigil sa kanila dahil apo nila ang bata. Simula noon, sinabihan ko na si Rafael na ayusin na ang lahat sa pagkatao ni Charmaine, na sa amin na talaga siya. Parte na siya ng pamilya namin. Gawin mo ang lahat, Rafael. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi siya makuha sa atin. Mapapahamak lang siya kapag napunta siya sa pamilyang iyon. Pinangako ko sa ina niya na aalagaan ko siya. Hindi siya makukuha sa atin. Sunod-sunod ko sabi, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag nakuha pa sa amin si Charmaine. Nilapag ni Rafael ang hinahawakang kutsara at tenedor. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Magtiwala ka sa akin, hindi nila makukuha si Charmaine sa atin. Masuyo niyang sabit, malambing na hinaplos ang aking braso. Napapikit ako at niyakap din si Rafael. Buong puso kong papaniwalaan ang kanyang sinasabi. Magtitiwala ako sa kanya ng buo. Sabay kaming kumain lahat. Hindi ko matago ang ngiti ko habang ang tatlo'y nagkukwentuhan tungkol sa kanilang pinapanood. Paminsan-minsan na lang ni Clyde inaasar si Charmaine. Nakikita ko na tanggap na ni Clyde na magiging kapatid na niya talaga si Charmaine. Daddy, pwede po ba tayong pumunta ng mall? Hindi pa natatapos ni Charmaine ang kanyang sinabi na sumabat na si Chloe. Mukhang excited din siya kagaya ni Charmaine. Oo, tatay. Punta tayo doon. May gusto kaming bilhin ni Charmaine. Nakita namin sa cellphone nyo. Sobrang ganda, di ba, Charmaine? Anya pa kay Charmaine. Opo, Daddy. Bibili din tayo ng sapatos. Di ba gusto mo mag-model? Gusto ko din. Sabay hagik-hik ni Charmaine. Sabay na tumili ang dalawa at naghawakan pa ng kamay. Sus, ang aarte nyo. Hindi kayo pwede mag-model. Bawal ang mga pangit doon. Si Tata Ray na lang ang pwede kasi maganda siya. Napatingin ang dalawa kay Clyde na nagsalita. Ramdam ko ang paghilig ni Rafael sa kanyang upuan. Kagaya ko ay natigil na din siya sa pagkain para tingnan ng tatlo na nag-aasaran na naman. Nakuha ni Rafael ang atensyon ko nang hawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Pinagsalikop na niya iyon pero ang tingin ay nasa tatlo pa din. So you mean, pangit ka din? Kasi di ba kambal kayo ni Chloe? Kung sasabihin mo siyang pangit, di pangit ka din. Magkamukha lang naman kayo. Si Charmaine ang bumanat kay Clyde. Tumas ang gilid ng bibig ni Clyde at umiling-iling. Ampon kayong dalawa kasi pangit kayo. Ako ang tunay na anak. Anya na ikinainis ng dalawa. Daddy!
Tatay! Sabay ng dalawa habang nakasimangot. Natawa na lang ako sa reaksyon ni Shermin at Chloe na kasimangot sa harap namin. Inawat ni Rafael ang tatlo na natatawa. Muli kami bumalik sa pagkain pero hindi pa rin sila huminto sa pagbabangayan. Itong si Clyde hindi talaga hihinto hanggat walang iiyak na isa. Dalawa laban sa isa. Kahit isa lang si Clyde, sa bangayan hindi siya matatalo ng dalawa. Lalo na't nagsama pa ang dalawang pikon. Umiling ako't ngumiti habang nakatingin sa kanila. Tatay, punta tayo sa mall please. Daddy please. Nagpapakit pa ang dalawa kay Rafael. Tatay, wag na po natin kasama si kuya. Masama kasang ugali niyan. Si Chloe, sinabayan pa niyang ilabas ang dila niya kay Clyde. Kung hindi ako sasama ni tatay, hindi ulit kami bate. Ani Clyde. Tom. Bulong naman ni Rafael sabay pikit. Wala nang nagawa si Rafael kundi isama silang tatlo. Sabay na sumimangot ang dalawa sa desisyon ng ama. Sa Clyde naman ay pangiti-ngiti lang habang sinusubo ang kanyang pagkain. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa isa-isa na silang natapos sa pagkain. Kami ulit ni Rafael na nag-aayos ng amin at silang tatlo naman ay nagsipuntahan na sa kanilang mga kwarto para magbihis. Matapos namin ni Rafael ang lahat ng gawain ay nagtungo kami sa kanyang silid kung saan nandoon ang gamit ko. You go first. Nilahad niya sa akin ang CR ng silid. Pinalitan ko ang aking pambahay na damit at pinalitan iyon ng isang kulay puting dress na binili ni Rafael. May kahabaan ng dress hanggang sa ilalim ng aking tuhod. Hindi naman gaanong kahaba ang manggas at hapit na hapit sa aking katawan. Tiningnan ko ang aking buong katawan sa isang malaking salamin. Inayos ko ang aking buhok at tuluyan ng nilisan ang CR. Nadatnan ko naman si Rafael na nakaupo sa kama habang ang dalawang kamay ay nakatukod sa kama. Tiningnan niya ako ng buo mula ulo hanggang paa. Ano, pangit ba? Tanong ko sa kanya. Makahulugan kasi ang kanyang tingin sa akin. Umiling siya at tumayo. Lumapit siya sa akin at tinalikan ng aking pisngi. Ang ganda mo? Bulong niya. Umirap ako at umalis sa pwestong iyon. Tinungo ko ang lalagyan ng mga sapatos namin at kinuha ang isang pares na sandals at isinot ko iyon at lumapit sa kanya. Bilisan mo na, naghihintay na ang tatlo. Sabay halik sa kanya sa pisngi at lumabas na ng tuluyan sa silid. Ngumingiti ako habang pababa ng hagdan. Nakita ko ang tatlo na todo pa rin sa pagbabangayan habang nakaupo sa malaking sofa sa sala. Nang makita ko ni Chloe ay kaagad siya nagsumbong sa akin. Tama na yan. Awat ko't kinuha si Chloe para ayusin ang kanyang buhok. Sinunod ko si Charmaine na kagaya din ng kay Chloe. Ngayon ko lang napansin ang kanilang suot. Pareho silang nakasuot ng mahabang boots at kulay pulang strap dress na hanggang sa ibabaw ng kanilang tuhod. Parang sila yung kambal. Ang pinagkaiba lang ang kulay ng mata at buhok. Si Chloe ay kulay abo ang mata, habang ang kay Charmaine naman ay kulay light brown. Ang kanilang buhok naman ay light brown lang ang kay Charmaine kesa kay Chloe. Ang gaganda nyo naman. Puri ko sa kanilang dalawa nang pinatayo ko silang dalawa sa harapan ko. Si tatay ang bumili ng damit namin at boots. Ani pa ni Chloe. Dumating na si Rafael at nilisan na namin ang bahay. Nagtungo kami sa mall na pinagmamay-arian na Rafael. Habang nasa daan kami ay ramdam ko na excitement ng dalawang babae. Kwento sila ng kwento at kaming dalawa ni Rafael ay sinasakyan na lang sila. Nang makarating kami sa parking lot ng mall ay una akong binuksan ni Rafael bago sila. Magkabilaan ang binuksan namin ni Rafael. Kita ko ang paglundag ni Clyde kay Rafael at nagpabuhat. Ang dalawa naman ay mahinhin na bumaba. Kinanay ako. Tumakbo si Clyde sa akin at tinawakan ng aking kamay. Sina Chloe at Charmaine naman ay kay Rafael na humawak ng kamay. Pumasok kami sa loob ng mall. Bumalot ang lamig sa aking katawan. Nilibot ko ang aking mata at wala itong pinagkaiba. Ganun pa din ang kanyang itsura, pwera lang sa mga nakasabit sa tuktok nito. Una namin pinuntahan ang gusto ng dalawang babae. Sa mga damit sila pumunta at kanya-kanya silang pili. Maging si Clyde ay nakigulo sa dalawa. Ito, kuya. Tanong ni Chloe kay Clyde. Pangit? Parang si Charmaine? Sagot ni Clyde. Pangit ka din, except si Chloe dahil kaibigan ko siya. Sabi pa ni Charmaine nang marinig ang sinabi ni Clyde.
Inirapan ni Charmaine si Clyde at muling pumili ng damit. Sinabayan na namin sila ni Rafael. Kanya-kanya silang lagay sa kani-kanilang court. May mga damit pa na pareho sila at gusto daw nila iyon. Hindi ko alam kung ilan na ang nailagay nilang damit bago natapos ang aming pagpili.